So ito ang palatandaan sa stockyard. I-testing nila ng pagpakain kung kumain ba ng kabahiro. Kita ninyo ito, oh. Kabahiro yan. Hey, what's up mga kabayansil? Woo! Welcome sa ating munting channel, Driver Bayansil TV, at sa Facebook, Peter Abole, sa TikTok, Driver Bayansil TV rin. At ngayon, araw ng Bernes, mag-vlog naman tayo, panibagong vlog, panibagong araw, pizza 27 sa Hunyo. So, mayroon akong content ngayon mga kabansil. Sinulat ko kasi sa notebook para di tayo lito ba? Yung parang tamang-tama ang ating sasabihin. Ito, 10 mga palatandaan kung paano ba tayo pumili ng baka sa stockyard. Ito, ipakita ko sa inyo ang vlog na to. Panoorin hanggang dulo. Wag namang skip yung mga ads. At pasok, intro. So ngayon, umpisa naman nating ibahagi sa inyo yung aking natutunan sa mga stockyard at para nga matuto rin kayo. Kung hindi naman kayo mahilig sa mga baka at yung mga mahilig sa baka lang, kung hindi kayo mahilig, huwag kayong tumingin. Ito, mga 10 palatandaan sa pagpili ng baka sa stockyard. Ito, ang una, alamin kung hindi ba manungay yung baka. Tulad nito, oh. Kita ninyo? Alamin kung hindi ba manungay, oh. Himas-himasin dito, oh. Oh. So, ang ibig sabihin ay hindi rin manungay. Oh. Kita ninyo, oh. Kahit malapit pa tayo, oh. Hindi manungay, oh. Kasi kung manungay ang baka, baka makapinsala ng nagbili. At yung baka kapag manungay, huwag namang ibinta sa pang-alaga. Ibinta mo rin sa pangkatay. Basta baka nga manungay. Yung mailap. Basta mailap, manungay yan. So, ang pangalawang palatandaan, palakarin ang baka kung hindi ba pilay or disable. Katulad nito, oh. Isa-isahin ko sa inyo sa pagbigkas yung mga palatandaan. O, palakarin natin, o. Sundan. O, tingnan ninyo, o. Healthy ang baka, hindi pilay, hindi rin parang disable. So, pangatlong mga palatandaan, tali ko muna yung baka. Pangatlong mga palatandaan, ito, ang katawan, malaki ang buto at mahaba ang katawan. Oh. Malaki ang buto kasi, oh, kita ninyo, malaki ang buto, oh. Oh. Kita ang, oh. Tapos mahaba ang kanyang katawan, oh, kita ninyo, mahaba. Oh, pang-apat, maitim ba ang dila? Tingnan natin muna, no. Oh, ari ko. Tingnan natin ang dila kung maitim ba. Hindi maitim mga kabansil, maputi. Oh, kita ninyo. Oh. Oh, puti. Puti ang kanyang dila, oh. Oh. Puti. So, sa baka, dalawa ang dila ang color sa dila. Yung puti at yung itim. Ito, puti yan. Hindi pasok sa sinasabi na mga palatandaan. Tingnan natin yung kabila. Ito, pasok ito sa mga palatandaan. Kung maitim ba ang dila. Si itim, oh. Ano ba ang mga istorya sa
mamimili doon sa stockyard kung maitim ang dila, kung maputi. Sabi nila, kung puti ang dila, ay hindi malakas kumain. Tapos, kung kumain man ay mayroong itira sa kanilang mga pagkain kung bigyan natin ng pagkain. Hindi ba ubusin? Pero sabi ng mga mamimili, at ako aprubahan ko na dito, basta maitim ang dila, malakas kumain. Kasi, ang binigay nating pagkain, ubusin. Yan ang naobserbahan ko dito sa amin. So, panglima, tingnan ang ngipin kung ilan ba ang nalagas. So, tingnan natin yung ngipin kung ilan ba ang nalagas, mga kabansil. Ito. So, wala pang lagas kasi, Kasi, kung mga maliit pa ang ngipin, sa tupa, wala pang nalagas. So, ang ibig sabihin ay mga 1 taon pa itong baka. O, kita niyo, ngipin niyo, wala pang nalagas. Ang unang malagas ay 2. Sa gitna, sa gitna ba? Sa gitna, tapos, basta 3 taon na siya, ay, wala. 2 ang unang malagas dito sa gitna. Tapos dito sa 4 na taon siya, ay 4 na rin ang malagas. Kung 5 taon na siya, ay 6. Tapos, pag 7 taon na siya, ay 8. Yan, ang mga palatandaan. Tingnan talaga nila sa mamimili dyan sa stockyard na kung ilang taon ba ang baka. Kasi may baka nga maliit ang katawan pero yung maliit ang katawan pero may nalagas na. So, ibig sabihin, kahit maliit na ang katawan, so, ang ibig sabihin ay na siya, 3 taon na. Gulang na. 3 taong gulang. So, dito naman tayo sa pang-6. Tingnan kung malaki ba ang bunganga. Kasi, ito, tingnan niyo, malaki ang bunganga, parang imbudo ba? Diyan, dito ba, Kita mo yung isa, pakita yung isa nin. Ari. So, ito, itim ang dila, pero maliit ang bunganga, maliit. So, ibig sabihin ay, hindi malakas kumain yan. Basta ganyang mga bunganga, maliit. Iba kasi sa, ito, puti ang dila nito, pero malaki naman ang bunganga, kita ninyo. Parang imbudo, malaki ang bunganga. Yan, kahit puti ang kanyang dila, pero malaki ang bunganga. So, resolve ang kanyang puti nga dila, kasi malaki ang kanyang bunganga. Tapos ang isa, itim ang dila, pero maliit ang bunganga. Ito. Maliit ang bunganga, maliit. Yan ang bilhin nila sa stockyard, yung mga malaki ang bunganga. Wala ko maputulan na, So, ay googling ko din, ita po So, pang-7, tingnan ang mukha kung barakong-barako ba. So, ito, pang-7. Tingnan natin ang mukha, Kita niyo ang mukha. Barakong-barako. Kasi, ang mga baka, mayroong mga baka kahit lalaki, pero ang kanyang mukha ay parang babae. So, hindi na piliin ng mga mamimili sa stockyard basta ang kanyang mukha ay babaeng tingnan pero lalaki ang baka. Ang piliin nila yung mga barako talaga, Kita niyo mga barako talaga ang tingnan natin, barako. Yan, kita niyo. Tapos pang-8, pisilin at pignatin yung pisilin at pignatin ang balat kung makapal ba or manipis. Ibig sabihin, pisilin natin. Ito, ganito,
Manipis ang balat, oh. Manipis. Kita ninyo? Padolnin. Manipis at maluwag ang balat, oh. Manipis. So, ibig sabihin, kung manipis at maluwag yung balat, ibig sabihin ay kung katayin ay marami ang karne. Pero yung mga makapal ang balat, kaunti lang ang karne. Hindi umabot sa estimate ng mga pangkatay. Kasi ang karne, ang balat ay kung makapal ay kinuha niya ang live weight sa baka. Kasi ang kapal, mabigat ang balat. Manipis, kita ninyo, oh. Manipis. Pasok talaga. Pasok sa 10 palatandaan. Tapos ang ikasiyam, ito. Tingnan ang paa kung malaki at baor maliit. Tingnan natin yung paa. Kita nyo yung paa? Mga malaki. Kasi sa kalagayan kung ang baka ay mga maliit ang paa, tapos lumalaki ang kanyang katawan, kung bilhin man sa pangkatay ay di sila bumili. Tingnan sa pangkatay kasi sa kargahan ay papuntang Manila, madali lang siyang dumapa. Basta nasa kargahan ay napapuntang Manila. So ito, pasok ito kasi malaki ang paa niya, ang kanyang paa, binti ba? Malaki. Kita ninyo, Iharap arinin, iharap gud arinin. Ikon ari. Ari gud ari ba? Kita ninyo? Malaki ang paa talaga. Yan, Yan ang piliin sa mga pang-alaga kasi pagbinta nila, kung ikarga nila sa truck, ay hindi mahirapan sila kasi kung malaki ang katawan, tapos maliit ang paa, ay pagkarga nila, baka mahirapan sila sa pagkarga, tapos baka mabali yung paa. Pang-10 na palatandaan, kumain ba ng kabahiro? Tingnan ang baka, testingan sa pagpakain kung kumain ba ng kabahiro at yung naper. Punta mo na mga kaban sila. Si kumuha tayo ng kabahiro at napier. So ito ang palatandaan sa stockyard. Itesting nila ng pagpakain kung kumain ba ng kabahiro. Kita ninyo ito, kabahiro yan. In English ay giant ipil-ipil. At sa Bisaya, sa amin ay Japanese. At sa Tagalog ay kabahiro. Ito rin, napier. Itesting nila ang baka dyan sa stockyard kung kumain ba nito. Kasi maraming pagkain doon sa kanila nga katulad nito, kabahiro, at maraming ring pagkain sa kanila nga katulad nito, napier, kasi nagtanim sila ng napier at kabahiro. So ngayon, itesting natin kung kumain ba yung baka, makapasar ba yung baka sa 10 palatandaan. Unahin muna natin yung napier. Ito. So, kumain siya mga kabansil. Kumain siya. So, kumain siya. Kunin muna natin para matesting natin siya. So, sunod, kabahiro naman. Kung kumain siya, pasar siya sa mga palatandaan. Yan. Yan, Yan. Pasado siya sa palatandaan na hinahanap sa mga taong bumili sa stockyard. Kita ninyo? Kumain siya ng kabahiro. So, tingnan natin isa, kung kumain ba yun rin. Tingnan natin. Hindi maraming baka ang kumain nito kasi may lugar na wala nito. Wala itong kabahiro. Tulad ng Kabangkalan, walang kabahiro doon. Kung mayroon man ay kaunti lang. So, di na alam na yung kabahiro ay ang proteinang makuha sa baka nito ay 70%. Tingnan natin kumain ba. Kita ninyo? Aprobado talaga ako na kaunti lang kumain ng kabahiro. Kasi hindi kumain, Hindi pasado sa mga palatandaan. Sa pang-10 palatandaan sa stockyard. Kita ninyo? Hindi kumain, Kahit maitim ang dila niya. Pero
hindi kumain ng kabahiro. Oh, ha? Oh, hindi kumain talaga, oh. Yan ang sinasabi ko. Kung itesting yan, yung bakang yan, yung brown, itesting sa stockyard, di pumasa sa mga palatandaan. So ito, tingnan niyo, pasado ito, oh. Oh, kita niyo. Oh. So sa 10 na palatandaan, itong bakang ito ay isa lang ang hindi pasado. Ang kanya lang dila, puti. Pero ito, testingan natin ulit kung kumain ba ng kanang Japanese at ating haluan ng kabahiro pagpakain ba. Kasi ito ang sitwasyon doon sa bloke. Tingnan natin kung kumain ba. Be? Sus. Yun mukhaon ng bakaha di ay. Oh, tingnan niyo kahit naper hindi kumain, oh. Oh, hindi kumain ng naper, oh. Kumain siya ng naper kaunti. Kasi sa kabangkalan, ang karamihan doon ay may naper man doon, kaunti lang. Ang karamihan doon nasa hinarbisa ng humay lang nila ilagay itong mga baka. Tinali lang nila doon at walang nagpatining doon sa kabangkalan. So, yung naper lang ang kinain niya. Oh. Naper lang. Oh. Pero yung kabahiro, nakita mo ninyo nga hindi siya kumain ng kabahiro. So, yan. Ang bakang yan, hindi pasado sa pang-10. Pang-9 lang ang pasado siya. Pero yan, hindi rin pasado sa pang-10. Kasi, maputi mo ang dila. So, kita na ninyo mga kabansil kung ano ba ang mga palatandaan sa pagpili ng baka sa mga mamimili doon sa stockyard. Ang sa bloke, kumplito yan. Tingnan nila ang siyam na palatandaan, tapos itesting nila pagpakain. Ang sa bloke lang, nila tingnan yung dila. Kung maitim ba or maputi. Ang tingnan lang nila, pisilin niya yung dila. Ganito ba? Pisilin nila. Himas-himasin nila yung dila. Tulad nito, dollar din. Ari din. Oh. Tingnan nila kung kung ba? Matalim ba ang dila? Ang ibig sabihin kung matalim, malakas kumain. Oh, matalim makabensil, oh. Kasi no, kagit-kit, oh. Parang may tunog, parang kung hilain natin may tunog, oh. May tunog siya. Kasi kung walang tunog, hindi rin ko ano, oh. Oh, may tunog siya. So yan ang 10 palatandaan sa stockyard. Kapag magdala kayo ng baka or bumili ba kayo, sa bakong naman, ang piliin sa bakong, kailangan maitim ang dila, tapos matalim yung dila, tapos kumain ng napier at walang kabahiro doon sa bakong, napier lang. Iba kasi sa bloke. Sa panyabunan, kahit ang pagkain doon ay tubo. Kumuha sila ng tubo, pakain nila ng baka. So, bawat stockyard, iba-iba ang mga palatandaan sa pagpakain sa mga baka. Pagpisil sa dila, walang pisil-pisil doon sa panyabunan. Basta kumain lang ng ipakain nila na tubo, ay ang bilhin nila. Tapos, ang sinasabi kong mga palatandaan, bloke lang at bakong. 10 mga palatandaan. So, nakita na ninyo kung aking mga baka. So, sana mayroon kayong matutunan sa aking vlog. Kung magsubaybay lang kayo, marami kayong matutunan at marami kayong malaman. Kasi sa lahat na natutunan ko ay ibigay ko talaga sa inyo. At yung di nyo alam, mayroong nagsabi, yung baka ko nga tigre, sabi nila sa comment na, Idol, yung baka na 110 kilos, live ba yan?
Hindi mga kabansil, yung sinabi ko, yung baka, estimate ko siya sa 240 kilos live. Tapos, kung i-point natin, i-percent, 0.46 sa usag atos ka kilo, 46%, 46 kilos lang ang karne. Sa ibig sabihin, 240, ang abutin ay 110 kilos. So, nakuha ko mga kabensil. Kasi binili man sa bakong ng 30,500 sa. Siyempre, kumita sila. Tiningnan ko pagkabukas kasi sa bakong, dalawa man ang stockyard. Iba ang pangkatay, iba ang pangalaga. So, tiningnan ko doon, nabinta nila ng 33,000. So, ibig sabihin, kumita sila ng 2,500 sa aking baka na tigre na bininta ko nga pangkatay doon sa bakong. Sana mayroon kayong matutunan sa aking vlog mga kabansil. At sa aking vlog, kung manonood at magsubaybay lang kayo, at mayroon kayong kailangan na hindi nyo alam, i-comment lang ninyo sa comment section. Tapos pag-comment ninyo, i-vlog natin yan. Tapos para malaman ninyo kung ano ba talaga ang mga gagawin natin sa mga hayop nga katulad nito nga tulad sa akin na nag-buy and sell. Kasi kung hindi natin alam tapos mag-buy and sell tayo, ay hindi natin alam yung binili natin ay hindi pasok sa kanilang 10 palatandaan sa stockyard. So ngayon kay tapos naman tayo magbigkas sa inyo at tinalakay natin ang mga problema sa mga baka at yung 10 palatandaan. Kung nagustuhan niyo mga kabansil, paki-like naman mga kabansil, paki-share, paki-comment, at kung baguhan ka pa lang, mag-subscribe ka na at huwag ninyong kalimutan ang notification bell para updated mo sa sunod na kong mga vlog. Bye-bye mga kabansil. Salamat sa panonood. God bless.